Thank you. Ano naman, okay naman po sa screen. Why, ano naman po, kita naman po. Okay po, no? Ngayon po, ito nga, pag-uusapan po natin yung ating Kaiser International, yung ating Ultimate Kaiser program po, no? At ang magbabahagi po sa atin ay walang iba kung hindi ang ating masipag na financial educator dito po sa Milan, Italy, si Marketing Director Irene Labate. Okay. Ready na po tayong lahat sa muling pakikinig. Ako nga po si Irene Kagikla Labate. Good morning, good evening, good afternoon po sa ating lahat sa buong sulok ng mundo dahil siyempre iba-iba naman ang ating oras. Kaya yun nga po, lagi tayong good morning, good afternoon, good evening. Yun nga po, ang ating topic ngayon is yung ating Kaiser International Health Group. Yun pong ating level 1 investing. At yun nga po, ang nandito ngayon ay si Miss Sharon Cuneta. Kung nakikita niyo po. Bakit po? Dahil siya yun po ang yun po ang ating ambassadress. Dahil nakita niya po kung gaano kahalaga sa atin ang healthcare. Yan po ang napaka-importante sa ating buhay. Dahil alam naman natin na sa Pilipinas talagang napakamahal ang magpa-hospital, magpa-medical. At kahit nga po magpa-check up po tayo, talagang napakamahal. Kaya kung tayo po ay meron tayong healthcare, hindi po tayo mamumroblema sa ating hospitalization. Kaya nga po si Ms. Sharon Cuneta, nakita po din niya kung gaano kahalaga ang healthcare. Kahit po siya napakayaman niyang tao, marami po siyang ari-arian, talagang nakita niyo yung kahalagahan na kailangan pala talaga ang number 1 nating ipundar is yung ating healthcare. At ito nga po si Ms. Sharon Cuneta na kanyang ipinupromote itong Kaiser natin dahil po talagang napakaganda niya. Ma'am Irene, excuse me po. Sorry to interrupt you. Siguro po much better kung tanggalin mo yung virtual background mo kasi hindi po nakikita yung mukha mo. Okay, may virtual ba ako? Sandali. Kasi po ano siya, hindi po kita ang mukha mo talaga. Hindi. Para kang avatar. Hindi ko alam na may virtual pala ako. Sandali ha. Okay. Paano ba kasi para mas lalo okay. ating mga... Kita na ba? Iyan! Oh, okay. mas maganda. Sige po. Okay, Miss Irene. Thank you, Ma'am Athens. Okay, yan nga po ang ating Kaiser ay napakatatag po niya dahil tayo po ay we are duly accredited with the Department of Health sa DOH and the Insurance Commission. Our company is likewise registered with the Securities and Exchange Commission on June 8, 2004 as a healthcare provider with an authorized capital stock of 160 million. Kaya po napakatatag niya. Kahit po magtanong kayo o kaya po i-research niyo sa Google, makikita niyo po talaga siya na legit po ang ating Kaiser Healthcare. At saka ang maganda pa po dito, meron po talagang clinic, marami pong clinic na talagang binubuksan na nila. At kaya mas matatag. At saka yun pong ang naging authorized capital stock na inilabas nila is 160 million. Bali 2004 pa po siya, ngayon billion na po ang assets ni IMG. Kaya po huwag tayong matatakot na baka naman hindi matatag yan. Dahil ito po yung tinatawag na first healthcare sa Pilipinas. Talaga pong pagka sinabi nila na Kaiser, meron kang Kaiser holder ka, papapasukin ka agad sa hospital. Kaya po wala tayong problema. At ang atin po ditong Board of Directors are seasoned experts in the medical field services and in the healthcare industry with its President and Medical Director, Dr. Leia Uyolo, a seasoned HMO, Executive and Prominent Doctor, Outstanding Commission 2019 given by the University of Santo Tomas. Yan po ang yan nga po ang ating President and Medical Director ng ating Kaiser. At ito pa po yung talagang ipinakikita
Ang Kaiser po ay provider of the two main branches of our government. Yan pong Supreme Court for the Judiciary and the House of the Representatives for the Legislative. It's also the health provider of the Department Agrarian Reform. Yan nga po yung sa Supreme Court, sa House of Representatives. At saka isa po ang IMG is the exclusive broker of these amazing healthcare products. Kaya po kahit po kayo kumuha, kahit po gusto nyo ng Kaiser, kung hindi naman po kayo IMG o kung hindi kayo sa mga taga-IMG lalapit, hindi rin po kayo makakakuha. Kaya much better po na talagang magpa-member na kayo ng IMG para mas okay po sa inyo. Yun nga po isa kong pinsan na bali siya po ay congressman. Ang kanya pong HMO nga, yung Health Maintenance Organization, ay itong Kaiser. Kaya po kahit po sinasabi natin na yung House of Representatives ay talagang ang meron sila is yung Kaiser, pero mas maigi po yung talagang meron kayong proof na talagang yung taong yun na meron talaga siyang hawak ng HMO na Kaiser natin. Kaya po natutuwa ako nung umuwi ako sa Pilipinas, nalaman ko doon sa pinsan ko na yun nga ang HMO niya is yung Kaiser. Talaga daw napakaganda niya. Kaya tayo pa kayang mga normal na tao, I mean yung mga hindi yung mga politika o ano, tayo pa kaya ang hindi kumuha. Sila nga na talaga nagtatrabaho sa mga politician, sila naka-Kaiser sila. Kaya doon po sa mga taong hindi pa kumukuha at nagdududa pa, wag na po kayo magduda. Dahil hindi po kayo magsisisi. Dahil ang Kaiser nga po is the #1 name in healthcare sa Pilipinas. Ito lamang po ang problema ng aking computer, hindi siya lumakad. Sandali po. At ito po, babalik lamang po ako doon sa concept na itinuturo ng IMG. Yun po narinig nyo kanina kung kay Madam Athens, yun pong ating Solid Financial Foundation. Yun nga daw po, kung tayo ay magpapatayo ng ating financial house, dapat tayo ay mag-uumpisa sa healthcare. At ang ating Kaiser, meron na siyang healthcare at meron na siyang short-term at long-term care. Tapos meron po siyang life insurance at investment. Kaya po nakafit po talaga ito sa ating level 1 investing dahil nakokopre po niya yung ating mga pangangailangan. Kung wala man po tayong pera na kukuha tayo ng pang-healthcare, kukuha tayo ng pang-life insurance, kukuha tayo ng investment, dito po sa Kaiser, kumpleto na siya. Ika nga po ay parang 3-in-1 coffee na po tayo meron sa healthcare sa ating Kaiser International Health Group. At ito po nga siya, ang mga yang po ang ipino-provide ng Kaiser is international HMO company, caters to both corporate, group, family, and individual accounts with our various short-term plan packages that would suit your healthcare requirements. Nandyan po nga yung ating HMO plans, yung Kaiser Healthcare Card Individual, Kaiser Health Card Family. Meron din po tayong mini group na 10 to 49 members kung tayo po ay marami. At kung tayo naman po ay may group na 50 to 99 members, meron din po. At yun pong sa mga taong may corporate na 100 members and above, meron din pong ibinibigay itong Kaiser at meron din pong pang senior care plan. At yun nga pong atin na yung Ultimate Kaiser Health Builder. Ito pong ating 7-year paying and a 13-year waiting plan designed to provide healthcare beyond that of an HMO. Yun nga, dahil long-term care siya, dahil kung ngayon na may mga trabaho pa tayo, siyempre sa company natin may nakukuha pa tayong benepisyo, kaya habang tayo may nakukuha pang benepisyo sa kanila, atin namang pinaghahandaan yung pang long term natin, yung hindi na tayo magtatrabaho at wala na tayong mga benepisyo sa amo. Siyempre yung mga benefits naman nating matatanggap sa amo, hindi naman habang buhay yan. Siyempre pagka hindi ka na nagtatrabaho, mawawala na rin yung benepisyo natin yan. Kaya dapat talaga pinaghahandaan natin siya at yung ating Ultimate Kaiser Health Builder, ito po yung dapat nating paghandaan.
Ito po siya, 7 plus 13. Bakit po? Dahil 7 years to pay lamang siya and 13 years to pay. Kaya po 20 years to plan. Kaya po napakaganda din nga niya dahil syempre after 7 years wala ka nang iisipin. Talagang parang nag-alkansya ka lamang. Pagkatapos noon wala ka nang iisipin. Hahayaan na natin na magtrabaho yung pera natin. Kaya po napakaganda niya, hindi po yung kagaya ng iba na magbabayad tayo habang buhay tayo. Hindi po. Ito pong sa Kaiser ay 7 years lang talaga. Wala na po tayong problema. Okay, ito po nga siya ating i-discuss kung ano po yung mga benefits nating makukuha. Ito nga po, yung i-discuss ko po is Plan K100. Meron po siyang mga ibang plan, depende po sa ating taon at depende rin po sa kaya ng bulsa natin. Pero yun pong ating mas kinukuha dito, lagi po yung K100. Dahil po syempre pagka mataas ang ating plan na kinuha, mas mataas at malaki ang benefits nating matatanggap. Pero kung hindi naman natin kaya, wala ring problema dahil importante meron tayong maititira o maisasave para sa ating kinabukasan. Ang annual payment po dito is 58,821 at ang total membership fee po is 411,750. Yun pong mode of payment, meron din po siyang marami po siyang pagpipilian. Meron nga po siyang monthly, meron po tayong semi-annual, meron po tayong annual at saka quarterly. Yun pong annual maganda. Kung kaya natin, mas maganda siya dahil may 2 months na discount po siya. At yun naman po semi-annual, meron po tayong 1 month discount. Kaya po napakaganda. Yun pong maisisave natin dito. Pwede na rin po natin ilagay sa ating mutual funds, sa iba po nating mga investment. Ito po yung nag-start siya ng 22 years old. Kaya po noong 29 years old siya, nakatapos na po siya. 1 to 7 nga po yung ating accumulation period na tinatawag. Dahil yun nga po para lamang tayo nag-iipon dito. After 7 years po, wala na po nga tayong gagawin at mag-iintay na lamang po tayo na magtrabaho yung pera natin. Ngayon po, pero habang tayo po ay nagbabayad, meron na po tayo mga benefits na matatanggap at pagka tayo po ay tapos na magbayad, meron pa rin po tayong matatanggap na mga benefits. Dito ko po i-discuss sa susunod na. Yan po. During accumulation period, yung 1st to 7th year po, immediate medical benefits. Ito pong number 1 is annual physical examination. Meron po tayong chest x-ray, routine fecalysis, routine urinalysis, complete blood count, ECG for members above 35, and pap smear for female members above 35 years old or as required. At number 2 po nating benefits is unlimited dental checkups, unlimited simple tooth extraction, once a year free dental prophylaxis, recementation of jacket, crowns, inlays, onlays, and minor adjustment of dentures. Ito pong annual physical examination na ito, kung ito po pwede natin agad gamitin. Kung tayo po ay nandito sa ibang bansa, pwede na 3 months po. Halimbawa tayo ay 3 buwan pa lamang nakakakuha ng Kaiser, pwede na po natin siyang gamitin dahil binibigyan po tayo ng priority dahil alam naman nila na hindi tayo laging umuuwi. Kaya binibigyan na nila ng posibilidad na gamitin natin yung ating mga annual physical examination. At saka nga po maganda dito, syempre iniingatan tayo dahil alam ko sa pagka tayo nandito sa ibang bansa, kagaya dito sa Italy, ang dami nating nararamdaman. Pero kung alam natin na dito ang tagal magpa-check up bago tayo mabigyan ng mga appointments, minsan mag-iintay ka ng 1 taon, 6 na buwan, di po ba ang tagal? Samantalang kung uuwi tayo sa Pilipinas at meron tayong free na
annual physical na ito, di po ba nakakahinayang namang hindi natin gamitin. Kaya minsan sa atin, pagka tayo ay umuuwi, sasabihin natin magpapacheck up tayo, pero hindi na natin nalilingilan. Dahil yun nga, na nawawalan na tayo ng panahon na magpa-check up, pero kung meron ka ditong libre, na talaga namang as in libre, wala kang babayaran, bakit hindi mo gamitin? Di po ba yung halimbawang may nararamdaman ka dito, pagdating sa Pilipinas, sabi nga nawawala na daw yung mga nararamdaman. Pero okay din lamang po magpa-check up para ma-prevent natin. Baka meron na tayong mga sakit o kailangan na tayong may inumin na gamot, mapiprevent po natin siya. Kaya po talagang napakaganda ng Kaiser at dahil talagang binibigyan tayo ng posibilidad o talagang iniingatan tayo. At yung pong number 2 natin is basic health benefits, accredited physician fee, specialist fee, surgeon's fee, anesthesiologist fee, operating room, hospital intensive care. Number 4, benefits, member choice of room and board up to 1,000 pesos per day. Ang maganda po nga dito, syempre, di po ba kung tayo ay ma-hospital sa Pilipinas, napakaganda nung ikaw ay may sariling room. Dahil syempre kung marami ka doon sa isang kwarto, sa halip na mas maaga kang gagaling, baka nahawahan ka pa noong kasama mo sa kwarto. Kaya napakaganda ng Kaiser dahil meron talaga tayong pera na nakaparte para sa ating pang room and board. Hospital benefits limits of 60,000 year after full payment of the first year of the total premium. Yan po, meron na po tayo diyan na nakapondo para po sa ating pang-hospitalization. Kagaya po ng, yun nga ang binanggit ko kanina, depende po yun kung anong plan ang kinuha natin. At sabi ko rin, siyempre pagtaas ng ating kinuhang plan, pagtaas din ang benefits nating matatanggap. Dito po sa K-Plan 100 na ating discuss, ang year po na pang-hospital benefits natin is 60,000. At at sabi naman po ng iba, sa Italia naman ako, sa Saudi ako, kung nasaan man tayong lugar. Paano naman yan? Masasayang lamang yung pang-hospitalization ko dahil hindi ko naman siya magagamit. Mas okay nga po na hindi nyo gamitin. Dahil nga ang pinag-uusapan natin is long-term siya na siyempre, may trabaho pa tayo ngayon, hindi pa natin siya kailangan. O kaya kung magkasakit man tayo, may pera pa tayo na pangbayad sa hospital. Samantalang itong pondo na ito, pwede natin siyang gamitin after ng maturity at pagka tayo ay wala ng trabaho at alam natin na wala na tayong pinagkukunan. Kaya po maganda siya. The above provision 1, 2, and 3 can be availed of after full payment of the first year of the total premium. Ito po yung binanggit ko kanina na yung sa API natin, yung sa dental benefits at saka yung basic health benefits. Ito po kung nasa Pilipinas, kailangan pong magbayad ng 1 year bago po nila ma-avail itong mga benefits na ito. Pero yung sabi ko na tayo na nasa ibang bansa, pwede na po nating magamit after na nakabayad tayo ng 3 months. Kaya po napakaganda niya. Tama ba? Term life insurance coverage. Meron po tayong insurance din. Yun nga sabi ko, di ba meron tayong healthcare, may insurance at saka investment. Nandito naman po tayo sa term life insurance coverage. If the member dies before attaining the age of 75 years and prior to this entitlement to the long-term care benefits value as indicated in the schedule of benefit, his beneficiary shall be entitled to an amount equal to the sum of long-term care benefits value and long-term health care experience incentive hospital benefits limit upon approval of the claim by the insurance company. Halimbawa naman po dito, dahil po alam niyo naman ang mga insurance, meron po siyang tinatawag na contestability period. Dito po natin ipapasok yung ating contestability period sa term life insurance coverage na ito. Dahil syempre iingatan naman din po ng company ang kanilang company. Dahil syempre baka mamaya kumuha ka nito, may sakit ka na, hindi mo i-declare na meron ka ng sakit. Namatay ka nang hindi pa tayo isang taon pa lang tayo nakakabayad o wala pang 2 taon. Dahil ito po yung contestability period na tinatawag nila is 2 years. Kailangan malampasan natin yung 2 years na ito bago may mangyari
sa atin. Sabi nga, dapat in 2 years walang mangyayari sa atin para po may makuha tayong insurance. Yun pong beneficiary natin. I mean, dahil syempre kung may mangyari sa atin tayo mawala, syempre ang makakakuha naman dito yung ating beneficiary. Meron din po tayo accidental death and dismemberment. Should the member suffer directly and independently of all other clauses, any bodily injury affected solely through external, violent and accidental means occurring prior to the member's 75th birthday and prior to the entitlement to the long-term care benefit, which result in any of insurance company will pay the following. Halimbawa po dito, maaksidente tayo, at tayo po ay maaksidente, ito po ay depende. Kung tayo po ay halimbawang ma-dismemberment lamang at dito yung mga dismemberment, meron po siyang mga percentage ng pagka na makukuha natin na insurance. Kagaya po dito, loss of both hands, may 100% po. Ibig po sabihin, makakuha po tayo ng insurance na 100%. Na loss of both feet, 100%, loss of one hand and sight of one eye, 100%, loss of one foot and sight of one eye, 100%, loss of both sight, 100% po. Meron po ditong mga 50%, 20%, depende po kung anong na-dismemberment po sa atin. Okay, waiver of membership fees due to death. Ito po if the member during the accumulation period and before exceeding the age of 75, the proceeds of the credit life insurance shall be applied to the balance of this total membership fees upon approval of the claim by the insurance company making the contract fully paid. Ito po kung halimbawa tayo ay maaksidente. Halimbawang mawala tayo. Kahit pa po isang buwan pa lamang tayong nakakakuha ng Kaiser, 2 buwan, o kung basta kahit po, basta't approve na po yung policy natin, halimbawang tayo ikunin ni Lord dahil syempre hindi naman natin alam kung anong mangyayari sa buhay natin, hindi natin alam kung gaano katagal ang kontrata natin kay Lord. Mayroong kahit nag-aantay ka lamang ng bus, may sasakyan na mali ng pagkatakbo, di po ba nangyayari iyon? Kung tayo po nangyari yon by accident, may makukuha pong insurance ang ating beneficiary at double pa po siya. Dito po sa 100K plan, sa halip pong 450 lamang, magiging times 2, kaya 900,000 yung makukuha ng ating beneficiary. Kaya po, di po ba napakaganda? Dahil siyempre, yun nga sabi ko kanina, hindi natin masasabi ang buhay natin. Kaya at least, kung meron tayong pamilya, lalo-lalo na tayo po ang mga breadwinner, sa ating umaasa yung ating mga kapamilya, at least may matatanggap silang pera. Meron silang magagamit kahit kakaunti. Dahil siyempre, masakit na nga sa kanila na nawala na sila ng mahal na sa buhay. Tapos, lalong masakit sa kanila kung na wala pa rin silang matatanggap na kahit papaano na mag-uumpisa sila sa kanilang pamumuhay na wala ka na, di po ba? Kaya dito nga po sa Kaiser, kung mawala tayo, meron pong matatanggap silang benefits na sa insurance benefits po. Waiver of a membership fees due to total and permanent disability. Yan po, ganun din po kung halimbawa na halimbawang ma-permanent disability po tayo. Dahil hindi nga din natin masasabi, if the member becomes totally disabled during the accumulation period and before his 75th birthday, thereby preventing him from engaging in any occupation for compensation or profit, is so disabled for life and such disability continues for at least 6 months. Kaiser shall waive the payment of its membership fee becoming due during period of disability. However, pending approval of the claim, membership fees should be paid as they fall due, subject to refund upon approval. Ibig po sabihin nito, kung tayo daw po ay ma-disability at permanent na siya, may makukuha rin po tayo na insurance at ma-waive na po yung ating babayaran pa. Halimbawa, kung dadalawa pa tayong
taon na nakakabayad, yun pong remaining year na kailangan nating bayaran, mawiwib na po siya, mapufully paid na po siya. At dito po naman kailangang ma-approve na tayo ay talagang hindi na talaga makakapagtrabaho. Kailangan po natin mag-intay ng 6 months at talaga pong makita na hindi na natin kaya magtrabaho, talagang permanent disability na tayo, yun nga po, ipo-fully paid na nila. Pero kung tayo naman po ay 2 buwan lamang halimbawang na disability, 3 buwan, hindi po mawi-waive yung yun pong ating premium. Kaya po dahil siyempre meron din po ba halimbawa mga na-aksidente o may nangyari na hindi naman totally disability na mangyayari sa iyo. Kaya po meron po tayong 6 months na palugit para makita nila kung talagang ma-disable na tayo permanent o hindi pa. Pero habang tayo po ay nag-iintay na ipinaprocess yung ating mga documents, patuloy pa rin po ang pagbabayad natin. Pero kung yun nga po, kung mapatunayan nila na hindi na talaga natin kayang magtrabaho, yun naman po ay i-refund po yung binayaran natin. All claims under the above insurance coverage shall be subject to 2 years period as provided by law from date of issue or reinstatement of this contract. If the member dies during the accumulation period, the principal beneficiary name herein shall be substituted as the new member, but no longer with insurance benefits and subject to the provision on pre-existing illness. Yun po. Kung halimbawa nga po na mawala na po yung tao nga po yung policyholder, yun pong principal beneficiary, siya na po ang makakatanggap ng mga benefits. Siyempre wala na po yung insurance benefits dahil matatanggap na nga po yun pagka yun po ang unang matatanggap ng first beneficiary. Pero yun po mapapalipat na another benefits ay yun pong mga ating pong mga long-term care, lahat-lahat na po na at na dapat meron tayo, yun po ay mapapalipat na sa ating first beneficiary. Family assistance service. Families should be in active status and plans should have completed at least 1 year payment. Ayan po, dapat po daw nakabayad na tayo ng 1 taon para magamit natin yung family assistance service. Ano po ba yung family assistance service? Ito po ay para lamang po sa pag-a-assist. Dahil sa atin po sa Pilipinas, pag tayo po ay ma-hospital, kailangan po nating mag-down. Hindi po tayo i-assist nila kung wala po tayong down payment. Alam naman po natin sa Pilipinas. Pero bilang policy holder po tayo ay may Kaiser. Sabihin lang natin na tayo ay may Kaiser, i-assist na po nila tayo. I-admit na, hindi na natin kailangang maglabas ng pera. Pero yun po dito na sa family na tinatawag natin, kung tayo po ay may pamilya na, ay ang tinatawag din natin family natin dito is yung ating asawa at yung ating anak. Pero kung tayo naman po single pa, siyempre yung parents po natin ang ating immediate family dito. Assistance to be provided by Kaiser shall only be the extent of the allowable benefits due to the member under this policy. Prior to discharge of the nominated patient's payments should have been settled to Kaiser. Yun nga po, ang sabi ko, bali po siya is assistance is an accommodation lamang. Pero syempre, paglabas natin ng hospital, kailangan pa rin nating bayaran yung bills na kailangan nating bayaran. At yun po, Kaiser approval to avail of such assistance must first be obtained by the members and the issuance of letter of acceptance will then be given. Basic medical benefits, accredited hospitals, room and board, services of accredited physician, specialist, surgeon, anesthesiologist, hospitals intensive care unit, operating room fee, accredited hospitals, over 800 accredited hospitals, hospitals intensive care unit and operating room. Kaya po napakadami nating hospitals dahil hindi po lamang yung Kaiser Clinic meron tayo. Napakadami po na accredited. Ito nga po over 800 kahit po sa aming baryo, sa aming pong lugar na sa Lemery, meron po kaming 2 doong hospital na accredited.
mga yun nga po, mga private pa siya, kaya po hindi tayo matatakot na baka doon tayo dalhin sa public. Siyempre alam naman na hindi naman sa pag-ano, pero alam natin mga pag-public na yung mga hospital, hindi masyadong, hindi ko naman nilalahat, pero mas malimit, hindi magaganda yung mga doctors, di po ba? Special and extended benefits: magnetic resonance imaging, nuclear radioactive isotope scan, CT scan, dialysis, blood transfusion, physical speech therapy, anti-rabies, venom and tetanus vaccine, emergency benefits, ambulance. Ito po yung mga special and extended benefits natin. At ito naman po tayo nandito sa extended healthcare coverage period. Ito po pagka tayo ay nakatapos ng magbayad, yung after 7 years, meron na po tayong matatanggap na Visa card. At saka meron po tayong matatanggap na certificate na nangangahulugan na tayo ay bayad na, naka-fully paid na tayo. At meron po tayong mga benefits na long-term care benefits value, guaranteed health benefits as shown in the schedule of benefits, which can be used at the end of the 28th year as part of the hospital benefits limit until fully utilized, or can be converted into cash on the 28th year. Yearly healthcare benefits limit at 10% of the long-term care benefits value earned starting from the end of the accumulation period and every year thereafter the 28th year. Ito po naman, di po ba sabi ko kanina, nandoon tayo sa kanina, ang sabi ko yung sa healthcare, sa insurance at yung investment. After ng paying period natin, nandoon na po tayo sa extended period. Ibig sabihin po ay nasa waiting period na tayo. At doon po sa waiting period na nag-iintay na lamang tayo na mag-mature yung pera natin, ayun pong ating yearly healthcare hospital benefits natin, tumutubo po siya ng 10%. Kaya po yung 100K natin, nasa 10% po niya, every year po meron tayong 10,000. At ang maganda po dito, yun pong ating interest na pera natin, nag-i-interest po, nagko-compound siya. Long-term healthcare experience incentive hospital benefits limit, approximately 85% of the total membership fees, which can be converted into cash or be a part of the hospital benefits limit from the 28th year until fully utilized po. Lifetime network access, lifetime access to over 10,000 doctors, over 800 medical facilities, as long as you have funds available in your health benefits, with return of membership fee for non-utilization, cost-free health benefits. Additional yearly healthcare hospital benefit is a benefit other than the YHCHBL at the end of the accumulation period and every year thereafter, up to the 20th contract year, provided the Kaiser investment earning is higher than 6% per annum. Ito po ay didiscuss ko. Yung Abante. Okay, ito po. At yun nga po yung sinasabi ko kanina. After po ng ating paying period, nandito na po tayo sa extended period na habang tayo po ay nag-iintay na dito nga po sa Plan K100, every year po tumutubo po yung pera natin ng 10%, kaya po every year meron po tayong 10,000 pesos. At ang maganda nga pa po dito, nagko-compound po siya. Kaya po yung total accumulated unused yearly healthcare benefits natin is 269,750. Pero yun po nating long-term healthcare experience incentive na yun pong long-term care benefits natin value, yung 100,000 natin, yung Plan K natin. Tapos yung long-term healthcare experience incentive benefits natin is 350,000. Ito po yung contract price natin. Di po ba ang ating contract price is 411,750. Ito po yung sinasabi ko kanina na kung hindi natin gagamitin yung pondo natin na pang-hospital, yun po ay ibibigay sa atin after maturity. Kaya sabi ko kanina, kung tayo ay hindi makakasakit, i-reward tayo. Kaya yung 85% ng ibinayad natin ay ibabalik sa atin. Kaya yun yung 350,000
na matatanggap natin after maturity. Kaya po napakaganda, di po ba? Kung hindi ka magkasakit, i-reward ka pa. Tapos meron po tayong additional yearly healthcare na 446,419. May additional yearly healthcare na 446, total health benefits natin is 816,168. Dahil po ito yung mga incentive na kinikita ng pera natin. Kaya po after maturity na dito po yung nag-start nga siya ng age 22 at nakatapos siya ng age 42, ang matatanggap po niya is 1,166,169. Ito po after natin ng mag-maturity yung pera natin, depende po kung anong gusto natin. Pwede po natin kunin o hindi pa. Dito po i-discuss ko più avanti. At ito po pagkatapos na nga po nating magbayad, meron po ang mga pre-existing medical condition po ay yang covered na po siya. Those illnesses, injuries considered to be in existence prior to the effective date of the contract. Any professional advice or treatment was given for such illness or condition. Such illness or condition was in any way evident to the member before the effective date of the contract. The pathogenesis of such illness or condition is started whether or not the members is aware of it. Ito po, ang mga following illnesses will be covered during extended period. Nandito na po siyang lahat. Diabetes, systemic allergies, hernias, kidney diseases. Yun pong talagang alam natin na tawag dito. Ang buhay natin ay nasa yung mga sakit na alam natin na mga delikado na. Covered na po tayo doon. Kaya po napakaganda niya dahil yun nga po, meron tayong aasahan. Dahil yun nga, ulitin ko, sa atin, magpa-check up pa lamang napakamahal na. May tatanong ka lamang sa doktor ay magkano na ang bayad. Samantalang kung ikaw ay may Kaiser, alam mo na may aasahan ka sa iyong pagpapagamot. Dreaded diseases, yun po mga sakit na talagang alam natin na nakakamatay na. Hindi ko na po isa-isahin. Cerebrovascular accident, yung po mga na-stroke, cardiovascular disease, coronary, valvular, hyperintensive heart disease, cardiomyopathy, diabetes mellitus and its complication. Yan po ay covered na po dito tayo after ng pagbabayad po natin. Your PhilHealth benefits is integrated with Kaiser. Yun pong ating PhilHealth ay mahalaga din. Halimbawa kung tayo ay may PhilHealth, yun po muna ang tatanggalin. Di po ba ang PhilHealth ay yun naman po ay may discount lamang. Kung tayo po ay may PhilHealth, tatanggalin muna yung ating discount sa babayaran natin. Tapos saka po doon papasok yung ating Kaiser. Doon po ibabayad kung siyempre depende po nga kung anong plan ang kinuha natin, kung magkano yung mga benefits natin, kung magkano yung pang-hospitalization natin, yun po ang gagamitin para pang-hospitalization after reimbursement ng PhilHealth. Tapos doon nga papasok yung portion ng Kaiser. Kaya siyempre kung hindi naman gaano kagrabe yung ating sakit, maliit lang yung babayaran. Pero kung hindi pa sapat yung kinuha nating Kaiser, siyempre maglalabas din tayo ng pera galing sa ating bulsa. Kaya nga kung kaya naman natin na mas kumuha ng mas mataas yung plan na kaya nating bayaran, mas maigi po. Dahil pagdating ng araw, yung benefits na yun naman yung magagamit natin. Hindi naman talaga siya masasayang. If payment is made after the grace period, the contract shall be considered lapse. Ito po yung tinatawag nating grace period. Ibig po sabihin noon, kung hindi po tayo makabayad, halimbawa po meron tayong, halimbawa ang due date natin is ngayong March 20. Meron po tayong mga kuha na hindi inaasahan na babayaran, may dumating sa ating bills na hindi natin inaasahan. Halimbawa kung hindi tayo nakabayad, okay lamang po dahil po meron tayong 30 days
note po lamang 30 days po siya. Ibig sabihin, hindi malalaps yung ating policy. Dahil nga po yun, binibigyan tayo ng pagkakataon na gumawa ng paraan sa loob ng 30 days. Kaya po napakaganda talaga. Provided to the member only after the due installment is paid. Okay. At kung tayo naman po ay hindi makabayad sa ating due date, talaga halimbawa yun nga sabi ko kanina doon sa grace period, kung malampas pa natin yung grace period, halimbawa hindi talaga tayo nakabayad ng 30 days o hindi tayo nakabayad ng 2 buwan, meron naman po posibilidad na ating kuhanin o bigyan ng paraan kung paano natin makukuha pa yung ating policy. Ang ibig sabihin, hindi naman talaga siya mawawala na. Dahil meron tayong posibilidad, meron tayong tinatawag dito na update, meron ding redate. Ang update po is member will pay the premiums due on all the missed months plus surcharge of 1.5% months or 18% annum from the date of each unpaid installment. Yun po, meron po tayong tinatawag na parang tinatawag nating multa. Dahil siyempre ilang buwan na tayo hindi nakakabayad, siyempre may surcharge na po tayo. At saka yun pong may dito na application form na gagawin, na pifill upan at magbabayad po tayo ng 300 pesos para po sa siyempre para po pag-update ng ating pong contract. At yun naman pong isa ay meron din pong redate. Halimbawa po wala 3 buwan na kayo hindi nakakabayad, hindi nyo talaga kayang bayaran yung 3 months na yon. Ang tawag naman po doon ay redate. Member will only pay the premium for the month but the maturity period will be moved. Yun po nga lang ang pagkakaiba ng update at redate. Yung pong redate ay mamumove yun pong ating maturity period. Dahil syempre, halimbawa nakalampas tayo ng 3 buwan, syempre, bago mag-mature yung ating policy, mag-iintay pa rin tayo ng 3 months above. At ang requirements din po dito is yung reinstatement application form at saka po yung reinstatement fee of 300 pesos. Can be done within 2 years of the first unpaid due date. Kailangan po magawa natin within 2 years dahil kung hindi po natin magagawa ito within 2 years, mawawala po yung kontrata natin. Kaiser will cancel the contract without need of notice to the owner if he fails to pay. Yun po. Kaya syempre naman yung 2 taon, napakabait na nga nila dahil binibigyan tayo ng 2 taon, di po ba? Siguro naman yung 2 taon yun, magagawa natin ang paraan na mabayaran natin yung mga hindi natin nababayaran. Dahil syempre kung hindi nga natin gagawin ng paraan ng within 2 years, mawawala na po yung ating kontrata. Hindi na po tayo bibigyan ng notice na ay kailangan na ikaw hindi nakapagbayad, tatanggalin na namin yung iyong kontrata. Hindi po. Automatic po siya na mawawala na sa loob ng 2 taon. At yun pong all reinstated plans shall be subjected to the new price po. Dahil halimbawa, kung kayo po ay magustuhan nyo uli at maisip nyo na ay kailangan ko talaga ito, kailangan ko uling kumuha nito. Siyempre kung halimbawa kayo ay nasa 40, kaya pa nyo kumuha ng pinakamaliit, pero kung kayo nag-41 na, may iba na po yung price niya. Dahil sabi, di po ba dito may bracket ang ating age dito ng mga presyo ng ating kukuhanin. Kaya yun po. Kaya siguro naman yung 2 years nating yung palugit na ibinigay sa atin, kaya nating gawaan ng paraan. Ito po yung form na ating, ano ba ito? Opo, yun pong ating form ng application for reinstatement of plan agreement. Ito po naman ay makukuha natin sa ating mga sponsor. Healthcare value, the owner may surrender the contract for its cash value stated in the schedule of benefits provided the plan is active for at least a year. Healthcare value, ito po na halimbawa na hindi na natin kaya na magbayad, talagang may nangyari po sa atin, talaga na hindi na natin kaya magbayad at gusto na nating isurrender yung contract natin. Halimbawa po, dapat po naka-1 taon na tayong nakabayad pero hindi po convenient dahil yun pong sa 1 taon po tayo nakakabayad na alam ko po 1 buwan lamang yung mapapabalik sa atin. Kaya siyempre noong time na yon, bakit po ganun kababa? Dahil
tayo naman di po ba naka-insured na tayo, may ginamit na tayo mga benefits na health, yung mga PINAYAN, yung mga dental benefits. Siyempre, covered na tayo niyan, kaya hindi na natin, wag na tayong aasa na mapapabalik lahat sa atin yung mga ibinayad natin. Dahil kung may nangyari naman sa atin, siyempre, ang ating beneficiary may matatanggap silang insurance. Kaya, di po ba? Dahil siyempre, kahit naman anong insurance ang kunin natin, kagaya ng mga sasakyan, di po ba? Every year, nagbabayad tayo ng insurance ng kotse. Maka-aksidente man tayo o hindi man tayo ma-aksidente o gamitin man natin o hindi, di po ba, hindi na po natin ma-i-refund yun dahil syempre wala na yun. Kung sa naging covered ka noon, nagamit mo na yon, kaya hindi na mapapabalik sa iyo. Ganon din po dito sa Kaiser, kung gusto niyo pong i-surrender yung kontrata natin, kung naka-1 taon na tayo, 1 month lamang po yung makukuha natin. Transferability of the Kaiser Ultimate Health Builder. Is it transferable or can it be assigned? Yes, pwede po natin i-transfer. The benefits under the Kaiser Ultimate Health Builder plan may be transferred or assigned by the member provided that during his/her lifetime, the member appoints in writing the principal beneficiary who shall receive all remaining outstanding benefits under the said plan in the event of his death. Ito po naman ay, ito pong transferable na ito, mapapatransfer lamang ito kung tayo ay wala na. At yun po nga na yung pong benefits na binanggit ko kanina, mapapalipat po yun sa first beneficiary. Ang wala nga lamang po na matatanggap ng ating first beneficiary is yung insurance. Dahil yun nga, sabi ko, yun na nga ang unang ilalabas pagka tayo ay nawala. Kaya yung mga remaining na benefits, yun naman po ang magagamit ng first beneficiary. However, the Kaiser Ultimate Health Builder Plan itself cannot be sold. Yun po, hindi daw po natin pwedeng ibenta. Hindi po kagaya noon na yun pong kontrata natin, pwede po nating ibenta sa ibang tao. Ngayon po, maitatransfer lamang siya dahil halimbawang tayo ay nawala na. Yung pong policy holder ay nawala na. Kaya po yung mga benefits mapapalipat po sa ating first beneficiary. What are the benefits can be received by the principal beneficiary? Yun nga po, yearly healthcare benefits value, long-term care benefits value, long-term healthcare experience incentive, additional healthcare hospital benefits limit, provided that investment earnings of the company is higher than 6% per annum. The above benefits can be utilized by the principal beneficiary for his/her own health or medical benefits. Yun nga pong binanggit ko kanina. Plan can be upgraded within 30 days after effectivity date. Ito po naman is yung halimbawa yung upgrading of plan or mode of payment. Halimbawa po, kumuha kayo ng 45K plan. Dahil akala nyo hindi nyo kayang magbayad, pero nakita nyo pala mas maganda siya, na mas naunawaan ninyo, na mas maganda ang kumuha ng mas malaki yung plan na tinatawag. Gusto nyo pong i-upgrade, pwede po siya. Pero kailangan natin gawin within 30 days. Dahil kung hindi po natin magagawa sa niya ng within 30 days, hindi na po natin mapapapalitan. Mag-fill out lang po tayo ng amendment form, magbabayad po tayo ng 300 pesos at payment of additional installment corresponding to the updated plan. Halimbawa nga po, 45K ang kinuha nyo, gustong mag-plan kayo 100, siyempre kailangan nyo pong bayaran yung 300 pesos plus yung pong kakulangan na binayaran na ninyo. Tapos kung halimbawa naman po gusto na rin po nyo magpalit ng mode of payment, can be upgraded within any time after completion of its respective cycle. If within 30 days after purchase, filled out amendment form, payment of additional installment due corresponding to the amount of the updated mode of payment. If beyond 30 days after purchase, filled out amendment form, payment of processing fee na 300,
computation of dues based on the desired mode of payment. Ito naman po kung hindi pa daw po within 30 days after purchase, mag-fill out lang po tayo ng amendment form. Pero kung nakalampas na po tayo ng 30 days, kailangan po din nating mag-fill out ng amendment form at saka kailangan po nating magbayad ng 300 pesos. Tapos ipapakompute po natin kung ano po ang gusto nating mode of payment. Ang downgrading of plan po and mode of payment is not allowed. Ito po, halimbawa, kung kayo naman po dito ay gusto magpalit nga ng mode of payment, halimbawa kayo ay monthly, gusto nyo mag-quarterly or semi-annual at annual, pwede po niyang palitan. Pero halimbawa po na tayo ay halimbawa, tawag dito, nasa monthly tayo, gusto nating mag-quarterly. Dapat makabayad muna tayo ng 3 buwan para tayo makapag-quarterly. Dahil kailangan po nating matapos yung cycle. Kagaya ko po, ako 2 taon na nagbayad na monthly, tapos yung third year ko, nag-annual na po ako. Ang kuwan nga po natin, syempre kung mag-desisyon tayo dito, na halimbawa palitan natin ang mode of payment, sa pataas po tayo. Hindi po tayo magbabayad ng nasa semi-annual po tayo, tapos babalik po tayo sa quarterly o sa monthly. Hindi po pwede iyon. Dapat po tayo dito lagi na pong upgrading. Kahit ganun din po sa plan po. At yun po, application form for amendment of contract agreement. Ito po yung form naman natin na kailangan fill upan para po tayo sa amendment natin. At ang mga pwede pong kumuha nito is yung 10 years to 40 years old. Meron po tayong pinakamababa na kay 45 and up po. Depende nga po sa kaya ng bulsa natin. Kagaya po ng anak ko, bali siya, nung kinuha ko 10 years old lamang siya, pero hindi po yung pinakamababa ang kinuha ko, hindi po yung kay 45, ang kinuha ko po sa kanya, yung kay 60. Para syempre, sabi ko nga, paglaki ng ating plan na kinuha, paglaki ng benefits na matatanggap nila. Meron po tayong 41 to 50 years old before 51st birthday. Meron po pinakabababa na kay 60 and up. 51 to 60 years old ay meron po tayong 75 and up na pwedeng kuhanin. Ito po, kaya nga po mas maigi na kumukuha na agad. Ang mahalaga dito, makapag-umpisa tayo kahit mura lamang o mababa yung makuha natin. Importante ay maumpisahan natin yung ating level 1 investing dahil syempre hindi naman natin nga masasabi ang buhay natin, at least meron tayong aasahan pagdating ng araw. Hindi naman yun nga, hindi naman sasabihin natin ay gusto ko yung mataas kaya hindi tayo mag-uumpisa. Hindi po, dapat po ay umpisa natin na kahit mababa lamang tayo. At kung tayo naman po ay may mga problema at kailangan nating kumontak sa customer service, nandito po yung kanyang email at nandito po yung telephone number niya. Paki-screenshot na po natin kung tayo po ay interesado. At total health benefits at the end of the extended period, a members enjoys these benefits, which is the sum of all benefits under the Kaiser Premium Health Builder. Halimbawa po naman, sabi ko kanina na after 20 years, di po ba? 20 years lamang yung contract natin. Halimbawa, bata ka pa. Halimbawa, kagaya ng anak ko, 10 years yan nag-umpisa. Bale, unay Diyos, hanggang siya ay 17, tapos na siya. Tapos, mag-iintay na lang siya ng 13 years old, ng 13 years para ma-mature yung kanyang policy. Bale, siya ay 10 plus 20, bali 30 years old. Unay Diyos, 30 years old, mama-mature na yung kanya. Pwede ninyang kunin. Meron po tayong mga option dito. Option 1, continue health benefits with term life insurance. Halimbawa, hindi pa natin kailangan. Bata pa. 30 years old, siyempre, dyan pala ang tayo nag-uumpisang magtrabaho o kaya, siyempre, may mga trabaho na tayo diyan, hindi mo pa naman kailangan yung pera mo. This option will give you the following benefits. Continue term life insurance up to age 80, equivalent at least 50% of the total health benefits, but not to exceed 2 million face amount. Coverage on all pre-existing condition up to the total health benefits. Annual physical examination through Kaiser Medical Center.
and or Kaiser designated accredited clinics, unlimited consultation with all branches of clinics of Kaiser Medical Center. Access to over 500 hospital, 800 clinics, and 10,000 doctors network of Kaiser, and dental benefits through our accredited dental service providers. Continue health benefits with yearly increment depending on the prevailing market, but in no case less than 3% per annum. Yun po, may mga option nga tayo kung halimbawa hindi natin kukunin pa yung pera natin dahil hindi pa natin siya kailangan, pwede po nating i-stack pa siya doon at siya po ay patuloy ang pag-i-interest po ng pera natin. Meron po tayong option 2. Halimbawa po, annual with continue health benefits with yearly increment, annual withdrawal of the yearly increment earned. Halimbawa, kukunin lamang po natin is yung interest ng ating pera. Annual withdrawal of the yearly increment earned from total health benefits. Continue term life insurance coverage up to age 80. To at least 25% of the total health benefits but not to exceed 1 million face amount. Coverage on all pre-existing conditions up to the available health benefits balance. Access to over 500 hospitals, 800 clinics, and 10,000 doctors network of Kaiser. Dental benefits through accredited dental service providers and annual physical examination through Kaiser Medical Center or Kaiser designated clinics. Continue health benefits with yearly increment depending on the prevailing market but in no case less than 3% per annum. Meron din po tayong option 3, may partial withdrawal of up to 50% of the total health benefits. Halimbawa naman 50% yung kunin mo sa iyong pera. Withdrawal up to 50% of the total health benefits and continue to enjoy the following benefits but without term life insurance coverage. Kung 50% na po yung nakuha natin sa ating total health benefits natin, wala na po tayong term life insurance coverage. This option entitles you to the following benefits: coverage on all pre-existing conditions up to the available health benefits balance, unlimited consultation with all branches of clinics of Kaiser Medical Centers, access to over 500 hospitals, 800 clinics, and 10,000 doctors network of Kaiser, dental benefits through our accredited dental service providers, and annual physical examination through Kaiser Medical Center, Inc. and or Kaiser designate accredited clinics. Continue health benefits with yearly increment depending on the prevailing market but in no case lower than 3% per annum. Kagaya po nung ating option 1, option 2. At option 4 naman po, kung gusto nating full withdrawal of total health benefits, the policy is considered fully availed of. However, should there be no option chosen within 30 days from the receipt of this letter, option 1 above will automatically apply. Kung wala daw po tayong pinili dito sa mga option na ito, ang i-apply po nila is yung option 1. For withdrawal due to non-medical reason, the term life insurance coverage will automatically be discontinued. Kung halimbawa daw po na i-withdraw natin lahat yung pera natin, ito pong option 4 ang pinili natin, syempre wala na po tayong konektado sa Kaiser dahil syempre nakuha na po natin lahat yung ating pera sa kanila. Ito naman po yung ating mga benefits na nandito po yung ating kontrata po at nakasulat po diyan yung policy number natin at kung ano po ang mga schedule of benefits natin. Kaya ito po ay makikita natin sa ating portal. Kaya po hindi kayo mag-aalala na wala po kayong kontrata dahil di po ba lahat yung paperless na po tayo. Kaya po puro online na tayo. Kung tayo nga po ay Kaiser holder, meron po tayong portal, meron po tayong password na tayo po ang makakapasok at doon natin makikita ang lahat ng gusto nating malaman, yung mga contract po natin. At kung gusto naman po natin ng yung talagang contract na hard copy po, kailangan nating mag-request sa opisina na kailangan tayong magbayad ng 800 pesos yata po ang tanda ko. At insurance po benefits natin, yun nga, term life insurance, yung diniscuss ko na kanina, accidental death and dismemberment insurance, at yun nga po, loss of, yung lahat pong mga loss of one hand or one foot, meron po
50%, loss of sight of one eye, 50%. Depende nga po yun kung gaano kagrabe ng ating pagka-disabled po, kung ano po mga natanggal sa atin. At yung waiver of membership fees due to death, waiver of membership fees due to total permanent disability. Ito po ay nasa libro natin. For inquiry and assistance, please email or call marketing@kaiserhighgroup.com at yun po yung number nila. Kung gusto nyo pong i-screenshot, pwede nyo pong i-screenshot para meron po kayong pwedeng tawagan o mga info po. At ito lamang po, marami po salamat. At yun nga po ang masasabi ko lamang, ito po ang napakaganda nating regalo sa mga anak natin o para sa sarili natin. Dahil syempre tayo po ang nagpapakahirap para po tayo ay kumita ng pera. Kailangan po nating protektahan ang sarili natin. Dahil sabi po ng iba, yung mga iba rin kong kakilala, ay ikukuha ko na lang si mister ko. At ako'y hindi na. Pero bakit po? Dapat pareho tayo. Dahil, siyempre, kung may mangyari kay mister mo o magkasakit siya, hindi ka na mamumroblema dahil meron siyang pang, sandali lang po. Dahil meron po siyang pang-hospital. Pero paano naman po kung kayo mismo ang magkasakit? Siyempre, sino po mamumroblema na? Di po ba ang asawa ninyo? Kaya hindi po tama yung sasabihin na, ay di po ba beneficiary naman ang asawa ko? O nga po't beneficiary, kung may mangyayari sa iyo, syempre wala na magiging problema si asawa mo dahil napaghandaan mo. Pero paano naman kung ikaw naman, paano naman yung asawa mo? Di po ba siya naman ang problema para sa iyo? Kaya kung kaya naman, dapat lagi pareho kayo. Ano ba yan? Kung kaya naman natin, dapat meron tayo kahit kung talagang kaya natin, dapat lahat tayo meron. At yun nga ang sabi ko, sa mga bata, mas maigi dahil kung talagang hindi mo kaya yung malaki, at least yung 2,647, magkano po ba lamang yun sa euro? Dito, 50 euro, magkano ba yun? Depende sa palitan. Huwag nating ibigay ang luho ng mga bata, yung mga mamahaling kung ano-ano diyan, yung mga iPhone, mga iPad. Dahil syempre, sa una, hindi nila mauunawaan yon na kung ano-ano yung ibinibigay mo sa kanila, na hindi mo sila ibinibili ng mga magagandang regalo na gusto nila. Pero pagdating ng panahon, mauunawaan nila. Kagaya ng anak ko, yung mga regalo sa kanya, itinatabi ko, siya akong pambayad ng Kaiser. Pag tinatanong niya ako, mama, nasaan yung pera ko? Sasabihin ko, anak, pagdating ng panahon, pasasalamatan mo ako. Yun na lang po sinasabi ko sa kanya. Hindi na po yun umiimik. Yun po, salamat po sa inyong lahat. Sana po may aral kayong napulot sa aking i-discuss ngayon. At marami po salamat sa pakikinig ninyo. Salamat po, Ma'am Irene, sa iyong magandang presentation, no, sa ating Kaiser topic, no. Ayan, so meron po tayong